Ang skandalo ng kontaminadong dugo sa UK ay itinuturing na isa sa pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng National Health Service, NHS. Mula dekada 1970 hanggang unang bahagi ng dekada 1990, halos 30,000 tao ang nahawahan ng HIV o hepatitis C mula sa kontaminadong produkto ng dugo. Ang trahedyang ito ay nagresulta sa tinatayang 3,000 pagkamatay at marami pa ang nagkaroon ng panghabambuhay na sakit. Ang skandalo ay pangunahing nakaapekto sa mga pasyenteng may hemophilia at sa mga nangangailangan ng mga pagsasalin ng dugo. Ang mga produktong dugo na ginamit sa panahong iyon ay kadalasang inimport mula sa Estados Unidos at naglalaman ng plasma mula sa mga donor na may mataas na panganib tulad ng mga bilanggo na binabayaran para magbigay ng dugo. Ito ang naging sanhi ng malawakang kontaminasyon. Ang mga tagapaglaban para sa hustisya ay lumaban ng maraming dekada upang mailantad ang katotohanan at makakuha ng kompensasyon. Sa simula, tumanggi ang gobyerno na aminin ang pagkakamali at lumitaw ang ebidensya ng pagtatakip, kabilang ang pagsira ng mga dokumento. Ang pakikibaka para sa hustisya ay humantong sa pagtatatag ng Infected Blood Inquiry noong 2017 na naging isa sa pinakamalaking investigasyon sa kasaysayan ng UK. Ang huling ulat na inilathala noong Mayo 2024 ay nagbunyag ng Catalog of Failures at sadyang pagtatakip ng mga opisyal ng gobyerno at kalusugan. Nagbigay ng pampublikong paghingi ng paumanhin si punong ministro Rishi Sunak na kinikilala ang dekadang moral na pagkabigo at inilarawan ito bilang isang araw ng kahihiyan para sa Estado ng Britanya. Bilang tugon sa ulat, inihayag ng gobyerno ang isang plano sa kompensasyon. Ang mga biktima ay makakatanggap ng karagdagang paunang bayad na $210,000 sa loob ng 90 araw na may inaasahang komprehensibong pakete ng kompensasyon na maaaring umabot sa mahigit $10 billion. Ang kompensasyon na ito ay kasama rin ang mga pamilya at mga tagapag-alaga ng mga biktima.